Meet my new friend David. David is a content creator from Germany who makes entertaining and informative travel vlogs. I've actually been a fan of David's content for years now. Definitely check out his channel, link in the description below. Although David was raised in Germany, he has fully embraced his Filipino roots and speaks fluent Tagalog, among other languages. In fact, David and I have lots of languages in common, making this my most multilingual video to date. David and I had a great time talking about the cultural differences between Germany and the Philippines, how he navigates multiple languages, the importance of maintaining your culture, and lots more. I hope you guys enjoy the video. I've wanted to talk to you for a long time. Like the first time I saw your video was probably 6 years ago. I found your channel. You made a video called The Struggles of Being Trilingual or something like that? Yeah. And you were talking in German, in Tagalog, and in English. And I was like, oh my gosh, like I've never seen anyone speak those 3 languages. And it just so happened that those were the languages that I either spoke or was learning. And so I was like so surprised, and I was like, oh, that's so cool. I gotta talk to this guy. Like we have so much in common. So sa wakas, andito na tayo. Anong unang salita mo? Hindi ko alam trilingual kasi ako. Yung bata ako, isang kalahating taon nung lumipat kami sa Germany. So nung nagsasalita ako Tagalog sa bahay, tapos English pagdating sa Panginoon, sa church, ganun. Tapos sa kindergarten natuto na ako mag-German. So para sa akin, yung 3 wika palagi kong kasama habang lumalaki. Ginagamit ko yung 3, pati sa bahay. Pareho talaga yung mga levels mo sa kanilang 3. Hindi naman, yung tingin ko. Hindi, ginagamit ko lahat, pero depende sa pinapag-usapan. Kasi sa Tagalog, ang alam ko lang yung parang everyday life. Pag nakinig ako sa balita o sa mga politiko, gano'n, hindi ko naman alam yung sinasabi nila. Alam ko yung ano ba yung sinasabi, pero yung mga salita, hindi ko alam. Kasi parang hindi ko naririnig. Tapos pati yung mga slang ngayon sa Pilipinas, hindi ko alam. Pag bumibisita ako, ang sabi nila sa akin, pag Tagalog ko parang matanda. Kasi ang Tagalog, ang kausap ko, magulang ko eh. Lumipat kami dito, mga 94. So, hindi ako lumaki sa Pilipinas. Sa Germany ako lumaki. So, yung Tagalog na ginagamit ko, yung Tagalog ng magulang ko, hindi yung kaedad ko. So, pero okay lang yun, diba? Kasi kung gusto mo, pwede mong matutunan yun ng mabilis sa Pilipinas, kunyari. Pwede naman. Pero normal na rin sa akin yung Tagalog. Sabi nila kasi parang, kunwari, yung pag maghuhugas, diba, ngayon mga bata, sinasabi nila, maghugas ng plato. Pero plato, galing yun sa Espanyol, hindi naman yung Tagalog. Ako, ginagamit ko, sinasabi ko, maghugas na ng kasangkapan. Sinasabi nila parang sobrang luma. Malalim talaga yun. Akala ko sasabihan mo pinggan. Pero mas malalim pa yun. Hindi. Yung pinggan pwede pa yun. My second beginner's Tagalog course is now available. I am so excited to share with you what I've learned after speaking Tagalog for nearly a decade in this second volume of my beginner's Tagalog course. I'm not interested in teaching you anything that you can't actually use in conversation with Filipinos. This course is all about helping you gain useful vocabulary and essential grammar points so that you can actually express yourself in Tagalog. I know what it's like to feel overwhelmed and intimidated by the idea of jumping into learning a new language. But trust me, you can do it, and I'm here to help you. Click the first link below to get started. Now, back to the video. Sa totoo lang, natuwa ako nung nag-message ka sa akin kasi natutuwa ako pag nagtatagalog ang tao. Kasi ang mga Pilipino ngayon, pati sa Pilipinas, hindi na marunong magtagalog. Kasi ang turo ng magulang sa kanilang anak, English na lang. Yun yung kaiba talaga sa Tagalog, di ba? Maraming English talaga. At minsan, mahirap maka-express yung sarili mo sa purong Tagalog lang. Kahit sa mga Pilipino. Alam ko na mahirap sa akin. Pero kahit sa mga Pilipino, mahirap minsan, di ba? Nahihirapan sila magsalita ng purong Tagalog. Pero hindi ko nakikita yon sa mga ibang wika. Kunyari sa German, 'di ba? Sa Spanish, hindi naman ganoon. Alam ko sa Pilipinas kasi ang tingin nila pag marunong ka mag-English, mas maganda na ang buhay mo. So yun ang iniisip nila, pag marunong mag-English yung anak nila, mas maganda ang buhay nila mamaya pag lumaki na sila. Pero lumaki ako sa Germany. Dito sa Germany, wala silang pakialam kung marunong ka mag-English kasi sa kanila parang parang lahat naman marunong, dapat lang. Pag sinabi mo marunong ka mag-Tagalog, parang yun ang magaling. Parang wow, marunong ka pa ng isa pang wika, hindi lang English. Sa Pilipinas, hindi ko alam, sa palagay ko, naka-connected talaga yung wika sa status. Pag marunong ka mag-English, ibig sabihin na, mas mataas na yung status mo, di ba? Kasi may maraming tao na kunyari nag-aral sa private school at
Doon, purong English yung gamit nila. May university education na sila at purong English doon sa mga campus. Kaya mas mataas na yung status nila. Yun ang tingin nila. Yung tingin nila. Ayaw ko yun. Kasi nangyari yun sa akin ko minsan, nakita ko yung biglang English. Talagang tatagalugin ko. Parang bakit ko ibababa yung Tagalog? Kasi pag ganun, di ba parang sinasabi, yung mas mataas yung English kaysa sa Tagalog. Pero hindi naman totoo yun eh. Sana magbago. Taga-Canada ako, wala akong lahing Pinoy. Kailangan ko matutong mag-Tagalog. Medyo mahirap. Kaya pag may kausap ako na Pilipino at ayaw nilang sumagot sa akin sa Tagalog, minsan nakakainis naman. Parang, ay nako, bakit ako matutong mag-Tagalog kung ayaw mong mag-Tagalog sa akin? Diba? Pero alam ko na parang parte ng kultura na lang yun. At hindi pwedeng baguhin, diba? Depende lang sa tao. Hindi depende sa akin. Naalala ko nung teenager ako, madami akong kaibigan, iba-ibang lahi. Lahat ng mga kaibigan ko na Asyano. Yung mga Hapon, marunong mag-Hapon, mga Koreano, marunong. Lahat marunong sa kanilang wika. Lahat ng kilala kong Pilipino, hindi marunong. Ang alam lang nila, konti lang, lumpia, adobo, pansit. Yun lang. Sabi ko, hindi yung Tagalog. Hindi nga yun konti eh. Wala kang alam. Wala kang alam. Pero hindi naman nila kasalanan. Kasalanan niya na magulang. Yun ang sinasabi ko palagi. Pero lalo na pag bata ka pa, pwede ka rin matutong mag-German at mag-Tagalog sabay. Diba? Hindi kailangan pilhin. Ang tingin ko ang problema dun yung Taglish. Parang sariling wika na yun eh. Hindi siya pinaghalo, parang sariling wika. Yung sa akin nangyari kasi, hindi namin pinapaghalo. Yun ang nakita ko, yun ang sinasabi ko sa lahat ng mga kaibigan ko, mga nakikilala ko, na pag gusto nila bilingual, trilingual o multilingual, kailangan may isang tao dun sa buhay ng bata, isang wika lang. Kasi pag pinaghalo, malilito ang bata, kala niya isang wika. So syempre, hindi pwede yun. May sistema kami sa bahay, sa daddy ko lang yun. Ganito yan. Pag nag-German sa akin, sasagutin ko ng Tagalog. Pag nag-Tagalog sa akin, sasagutin ko ng English. Pag nag-English sa akin, sasagutin ko siya sa German. Wow, okay. Kasi si daddy ko lang yung marunong sa tatlong wika. Nanay ko kasi hindi natuto talaga mag-German. So, sa mami ko, Tagalog lang talaga. Tapos ngayon panahon, may anak ka na. Anong gusto mong gamitin sa kanya? Tagalog ang salita namin ng asawa ko. Tapos yung tatay ko, Tagalog din ang salita sa kanya. Yung isang kapatid ko, bahala sa German. Tapos yung bunsong kapatid ko, bahala sa English. Oh, wow, multilingual talaga yung buong pamilya. Nakatira ka sa Germany, di ba? Dito na ako, buong buhay ko. Tumira lang ako sa Pilipinas nung kinasal kami. Yung unang taon ng pagkasaasawa namin sa Pilipinas. So na ako nun? Almost 30 years old. Doon lang ako nakatira sa Pilipinas. Pero buong buhay ko sa Germany. Okay, so isang taon lang sa Pilipinas. Tapos the rest sa Germany talaga. Germany. At tumira din ako sa Korea ng isang taon para mag-aral. Parang yun, exchange student program. Marunong ka rin mag-Korean? Nakalimutan ko na. Kala ng tao, mahilig ako sa wika. Pero sa totoo lang, mahilig ako makilala ang ibang tao, magkwentuhan. Pero hindi ako mahilig mag-aral. Pag may kausap ka, yun yung pinakamasaya. Pag wala kang kausap, mas mahirap yun, diba? Yun yung nangyayari sa akin sa German. Kasi natuto ako mag-German ng matagal. Pumunta ako sa Germany. At noon, nag-aaral pa rin ako sa university. Marami akong kausap sa German. Okay na yun. Saan ka nag-aaral? Sa school? May exchange program sa university ko sa Oldenburg. Malapit lang sa Bremen. May naalala ka pa ba sa German mo? Ja. Also es ist mir peinlich, weil mein Deutsch ganz schlecht geworden ist. Ich kann versuchen, Deutsch zu sprechen, aber mache ich mehrere Fehler heutzutage. Es lo mismo en español para mí. Olvidé mucho. Aprendí en escuela por 6 años, pero no hablo mucho porque no tengo muchos amigos de Latinoamérica y España. Hablo mucho, pero ahora no. Eso es lo más difícil. Si no tienes con qué hablar, es muy fácil de olvidar todo. Pero creo que como siempre vas a poder entender la parte que se baja un poquito es hablar. No, cuando hablo en alemán me cuesta un montón, pero cuando escucho yo puedo entender. Damals war es für mich leichter, auf Spanisch zu sprechen, also zu sagen, was ich sagen möchte, aber ich kann nicht gut verstehen, was andere sagen. Weil in der Schule ich lerne Español de España, pero muchos de mis amigos son de Latinoamérica. Ja, sie sprechen ganz anders, kein S, manchmal andere Wörter, andere Grammatik. Kami dito sa Germany, yun, ang English ang pinakaunang wika, Fremdsprache, tapos French,
tapos Spanish. Tapos depende sa ang eskwela ka. Merong iba. Pero dito sa Canada, pag meron na, kunyari yung mga bata, natututo daw sila ng foreign language sa school, diba? Natuto ako ng French noon na nasa school pa ako. Ibig sabihin na hindi naman sila magaling mag-French. Natuto sila mag-French, diba? Pero hindi naman like fluent. Iba yon sa Germany? Siyempre, depende yung nasa estudyante. Ako nakalimutan ko na yung French ko. At yung Spanish, kailangan ko mag-aral ulit. Pero madami akong mga kaklase at kaibigan. Lumipat sila dun sa bansa. Tapos ngayon, na sila? Parang native speaker. Doon na sila nakatira, doon na nagtatrabaho. So, tingin ko naman dito, natututo talaga. Kung gusto ng bata. Kung gusto. Ito pa lang tatanungin ko. Bakit ka marunong mag-Spanish? Kasi yung girlfriend ko taga Colombia. Okay. Kasi may napanood ako mga ibang video. Ayokong panoorin para habang nag-usap, bago tayo mag-usap. Kasi baka alam ko na lahat sa video mo. So sabi ko, para may matanong ako. Kasi pag nagtatagalog ka, magaling ka mag-Tagalog. Pero nung unang napinakinggan ko, sabi ko, baka Latino ito. Yung accent ko kasi. Ikakwento ko sa iyo yung anong nangyari sa akin. So, English talaga ako hanggang 18 ako. Tapos, nagsimula ako matutong mag-Tagalog para sa ex ko. Natuto ako mag-Tagalog at nagtatagalog ako ng maraming taon. Na nagsimula din ako matutong mag-German, blah, blah, blah. Tapos, pumunta ako sa Colombia. Kasi nakilala ko yung jowa ko, lahat ganun. Tapos, nagsimula ako matutong mag-Spanish at mag-Spanish ng marami. Kasi tumira ako doon sa Colombia ng 4 months. Walang Filipino sa Colombia, diba? So, wala na akong kausap sa Filipino, wala na akong kausap sa German, purong Spanish. Tapos noon bumalik ako sa Canada, sinubukan ko kausapin yung mga kaibigan ko sa Tagalog, yung mga Pilipino. Sabi nila, "Hay nako, anong nangyari sa iyo? Bakit ang pangat ng Tagalog mo?" At nahihirapan talaga ako mag-Tagalog kasi Spanish na lang yung lumalawas ng bibig ko, kasi Spanish na yung nasa utak ko. Kailangan ko talaga magsanay Tagalog. Tapos nakaroon ako ng trabaho dito sa Canada sa mga ibang Pilipino at natututo na naman ako. Parang nagsasanay na naman. At bumalik na yung Tagalog ko. Tapos, 5 months later, bumalik ako sa Colombia. 5 months na naman sa purong Spanish, diba? Tapos balik na naman dito. Kaya yung utak ko, halo-halo na at minsan hinahalo ko yung accent ko sa Tagalog. So sa tingin ko, ngayon panahon, mas Spanish yung accent ko sa Tagalog. Pero dati hindi ganun. So, ewan ko. Yun yung buong kwento. Hindi yun nangyari sa iyo noon natutong mag-Spanish? Parang hindi. Ikaw kasi, di ba, lumaki ka isang wika lang. Ako trilingual. Ang utak ng trilingual, parang 3 computer. Kanyan. In-on mo. Pag-gising mo, naka-on yan lahat. Ngayon, nagtatagalog tayo. So, yung iniisip ko, Tagalog. Pag may nakalimutan ako sa Tagalog, parang shift screen. Ganun. Magja-German ako bigla. Tapos German na yung iniisip ko. Noon pumunta ka sa Pilipinas, anong napansin mo na pakakaiba na culture? Meron? May culture shock ka ba noon o... Nung nag-umpisa ako sa YouTube, madami ako nakitang video ganon. Mga Pilipino, may culture shock sa Germany. Mga German, pupunta sa Pilipinas, may culture shock. Ako, kahit saan ako pumunta, wala akong shock. Hindi ako nasya-shock. Parang nung nagpunta ako sa Korea, madaming nagagawa ng video. Culture shock sa Korea. Nung ako sa Korea, sabi ko, kung ang Germany at ang Pilipinas nagkaanak, yung anak nila Korea. Sa totoo lang, hindi ko na alam yung pakiramdam ko, parang hybrid ako. Kasi yung lahi ko, pure Filipino, wala akong German. Pero dito ako lumaki. Yung ugali ko, tingin ko mas German. Pero kasi nagtatagalog ako at lumaki din ako sa pamilyang Pilipino, sa ibang tao, dating Pilipino ako. So parang pag nasa Pilipinas ako hindi ako nasya-shock, pero sila nasya-shock sa akin. Sabi nila, kala ko Pilipino siya, bakit ganyan? Halimbawa, sa Germany, diretsuhan kami dito. Kunwari, di ba sa Pilipino, pag nakilala ka or bumisita ka, kain ka, sama ka, kain ka. Ang Pilipino, maghihindi muna, hindi, okay lang. Tapos tatanungin ulit. Mga 3, 4, 5 beses tatanungin bago kang sasagot ng, sige, salamat, kain ba ako. Sa German, pag tinanong ka, gusto mo kumain, tapos sumagot ka ng hindi na sila magtatanong. Kumbaga sa kanila, sabihin mo yung totoo. Ayaw rin nilang ganun. Pati ang German, pag nasa trabaho, sabihin natin magkatrabaho tayo. Tapos sasabihin ko, hindi ko gusto yung ugali mo. Sa Pilipino, so shocking, grabe siya, kapal ng mukha, gano'n. Tapos drama na yun agad. Sa German, tatanungin niya, bakit? Anong hindi mo nagustuhan? Anong pwede kong baguhin? Tapos pwede pa nga silang para nag-aaway. Tapos pagkatapos nun, sige, kain na muna tayo.
Ganun na German. Kumbaga, hindi personalan. Sa Pilipino, may pag ganun-ganun. Ako nahirapan dun. Hindi ko kaya yun. Ako diretso. Pag tinanong ako, gusto ko kumain, sasabihin ko, oo, gusto ko. Ganun lang. Sasabihin ng tatay ko naman sa akin, anak, hindi yung maganda. Masyado kang presko. Dapat humindi ka muna. So in that way, mas German ka talaga. I think in everyday life interaction, I think I'm more German. But in mannerisms, there's a lot of Filipino. Hindi ka nahihirapan ng masyado kahit sa Pilipinas o sa Germany. Hindi naman. Nahirapan ako yung kasi ganito yan, sa Germany, dito is independence, ganon. Sa Pilipinas, iisipin mo muna ano bang iniisip ng iba, anong gusto ng iba, parang mas ganon. So, kung minsan yung ugali ko sa Germany, parang ang tingin nila maganda yun. Wow, leadership quality, he's so assertive, he knows what he wants and does it and goes for it. Sa Pilipino, grabe siya, wala siyang pakialam sa amin. Parang ganon. I think ang mahirap para sa akin yung pag-switch. Oy, Pilipino ngayon dapat. Ngayon German. Mas nahirapan ako dun. Mahilig ka ba sa pagkain na Pilipino? Kami sa bahay very international kami. Yung Filipino foods, gustong-gusto ko. Ano ba yung paborito ko? Gustong-gusto ko yung kare-kare, mechado. Syempre yung mga typical adobo. Gustong-gusto ko chicken tocino. Sana nga ang Filipino food mas sumikat kasi dito parang ikaw kumakain ka ng Filipino foods, di ba? Ang Filipino food parang hindi siya maganda tignan pag pinicturean. And then halata ako pag sa restaurant ako pumunta sa US, nakita ko yung litrato, naintindihan ko bakit hindi siya mabenta sa ibang lahi. Ako nga, nagdala ako ng tocino nung nagtatrabaho ako, nagbaon ako. Rice, tocino, at itlog, so tosilog. Sabi ng mga kasama kong German, das sieht schon ein bisschen eklig aus. Sabi ko, yung tocino looks gross. Like, that's one of the cleaner looking plates. Imagine if I showed the, I don't know, kare-kare or the bagoong. Like, they would find that even worse. I don't know. So yeah, that's what I noticed. Filipino food is not yet that marketable. Kailangan mo munang matikman yun, di ba? Kung yung mga katrabaho mo matitikman yung tocino, sasabihin nila na, ang sarap talaga yun. Ikidiri yata yung itsura, pero masarap talaga yung lasa. Ilang ang salita na kaya mo? Tagalog, English, German, kasi yun yung my first languages. Yung Spanish, pag kailangan. French, yeah, that's a lost language. I used to speak better French. Korean, nung tumira ako sa Korea, nakakapagsalita naman ako, pero Konglish, hindi ako mahilig mag-aral. So, talaga lang, barok na Korean. Tapos, ginagawa kong Konglish. Tapos, yung Turkish, nag-aral ako sa university ng isang sem. Pero kasabay, Korean at Turkish. So, sabi ko masyadong mahirap. Yeah, yun lang. Tapos marami akong natutunan nung dati. Hindi ko na alam. It's a weird combination to speak English, Tagalog, German, and Spanish. Because like those four, apart from English and German, they're all different language families. And really distant language families. I actually wanted to learn. I kept on looking for online classes, like from professors. Yung tunay na na marunong mag-Tagalog at nag-aral. Kasi ako, natuto lang magsalita. Pero ako ang nagturo sa sarili ko magsulat at magbasa. Kasi yung magulang ko sabi lang sa akin, pag tinanong ko, paano isulat itong salita na ito? Sasabihin nila sa akin, madali lang ang Tagalog. Paano mo sabihin? Ganun mo din isusulat. Hindi naman yun pwede sa akin. Kasi ako, sa Germany ako nag-aral. So yung aking, phonetic sounds o yung alphabet ko, German. So nung nag-umpisa ako magsulat, pinakita ko, mali-mali lahat. Halimbawa, yung sinasabi natin, hindi. Madaming hindi. Nagsasabi hindi. Paano mo isusulat ang hindi? Diba? H-I-N-D-E, but it's with an I. Hindi. It's not hindi. Technically, yeah. Right? So, it's those things. Another hard one is with the ch sound in Tagalog. It's T-S, and then the j is D-I-Y, right? Jan ka lang. Yeah, I have a problem or a difficulty with that too. I don't know if when they say that, Jan, would I spell it D-I-Y? Or D-Y, stuff like that. There's a lot of slang though too. Like technically, you're supposed to spell it D-I-Y-A-N. But if you look at like text conversations in Tagalog, a lot of times it's J-A-N. Jan.
right? Pero depende kung anong gusto mong gawin, diba? Like, wala naman opportunity makipag-Tagalog ng formal talaga. Kunyari yung sinabi mo sa simula na mahirap talaga maintindihan yung balita. Mahirap din sa akin, pero hindi ko kailangan yon. Kasi kung gusto kong makipag-usap sa mga Pilipino dito sa Canada, hindi sila nagsasalita ganun, diba? Pag makipag-communicate ako sa kanila, okay, sapat na yon, diba? O para sa iyo kasi hindi ka lahing Pilipino. Ako kasi Pilipino. Gusto kong matutunan yon kasi nakita ko nga yung mga bata ngayon wala nang marunong magtagalog. Pamilya ko malaki. Sa mga pinsan ko, mga marunong magtagalog. Yung mga anak ng pinsan ko, wala yatang marunong magtagalog. Halos lahat English na lang. Sabi ko, pag namatay na yung mga lolo, lola, tita, yung mga magulang namin, ano mangyayari sa wika? Kasi ako Pilipino ako, Tagalog ako eh. Pag hindi ko natutunan yung tama, sino ang magtuturo sa susunod na henerasyon, di ba? Yung gusto ko yung mga anak ko, marunong ng tunay na Tagalog, hindi yung slang lang o yung ganun, Taglish. Pwedeng mamatay yun sa isang generation lang. Sayang talaga. Kasi pag kaya mo yung salita, yung wika, makaka-connect ka talaga sa kultura ng mas maayos. Yun ang importante. Sabi ko din nung sa aking asawa, kung pinili namin tumira sa Pilipinas, German ko yung anak ko. Kasi parte ko na yun eh. Kahit na wala akong dugong German. Parte ko na yun eh. Kasi dito ako lumaki eh. Parang kultura ko na rin. Anong paborito mong bagay sa kulturang Pilipino? Yung pag may nakita kang Pilipino, hindi mo siya kilala. Sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Kasi ako, nasa Germany ako. Yung pakiramdam mo, magkakilala na kayo agad. Tutulungan ka, ang dami na ikukwento. Yung kala mo, dalawang kaibigan na nagkita bigla. Pero sa totoo, hindi kayo magkakilala. Gusto ko rin yung Pilipino, yung yung matyaga sa isa't isa. Madami ngayon dito sa Germany na Filipino nurses. So yun ang nakita ko, yung matyaga ba sa tao at masayahin. Ang Pilipino daw ang pinakamasayang bansa o lahi. Kasi palaging nagtatawanan, ganun. Kahit anong nangyayari sa Pilipinas, kahit walang pera, ganun. Masayahin ang Pilipino. So tingin ko sa lahat yun, yung pinakagusto ko sa Pilipino, masayahing tao kami. Kahit anong nangyayari sa buhay, palaging masaya.